Magandang umaga po sa inyo lahat. Today's passage is kind of long, but I chose to read the shorter version. And for this homily, we will focus in this particular statement of the Lord Jesus when He told His disciples, "Where your treasure is, there your heart will be." Kung nasaan ang yaman mo, nandyan ang puso mo. Pwede rin baliktarin yan. Kung nasaan ang puso mo, nandyan ang yaman mo. Kung nasaan ang puso mo, dyan papunta ang buhay mo. Pwede mo rin sabihin, kung nasaan ang puso mo, yan ang kalalagyan ng buhay mo. Tama? Let me illustrate. In the seminary, we had this classmate na model seminarian. He was the best. Matalino sa academics, nagtatap lagi sa klase. No? And then, not only was he intelligent, he was also very organized and he was a very good leader. Kung anong ibigay sa kanyang trabaho ng seminaryo, he would be able to do it brilliantly. No? And very charismatic. Very charismatic. Kaya nga, hinahangaan siya ng marami sa seminaryo. But then, one day, nabalitaan namin, nagpaalam siya sa formator, lalabas na raw siya ng seminaryo. So nagulat kami. And then we told him, kung merong pinakabagay at qualified na magpari sa ating klase, ikaw yun. Bakit ka lalabas? And we felt very sad about it. Our class was really affected because we did not want to lose him for such a very good seminarian. Nung last day niya sa seminaryo, we gave him, a day before his last day, before he left the seminary, we gave him a despedida. At tinanong siya ng klase, bakit ka aalis? Ang galing-galing mong seminarista. Alam mo, simple lang yung sagot niya. Sabi niya, sorry ha, wala dito yung puso ko eh. Simple lang. Wala rito yung puso ko eh. Kahit gaano siya kagaling, kung wala yung puso niya doon, hindi talaga siya makakapagpari. Meron naman isang seminarista, ito complete opposite. Ito naman super tamad, super walang buhay, laging absent sa mga community activities. May dunong din pero ang tamad mag-aral, no? Sa schedule ng misa, nag-a-absent, etc. Until the formator called for him at sinabihan siya, mas mabuti pa yatang sa labas ka na lamang. At pareho din na sinabi, dahil wala rito yung kalooban mo. Dalawang magkaibang seminarista. Yung isa ang sipag, model, seminarian. Yung isa naman, super tamad. No? Pero pareho yung leksyon. Kahit magkaiba sila, pareho yung leksyon. Kung nasaan ang puso mo, doon papunta ang buhay natin. Kung nasaan ang puso mo, diyan ang kalalagyan ng iyong buhay. Kung wala diyan ang puso mo, huwag mong ipilit ang sarili mo sapagkat sasabog ang buhay mo. Jesus talks about the heart in the Bible. Bakit? Kasi diyan nakasentro yung buhay natin. We can do a lot of things outwardly, get busy with so many things, but it is the heart that truly drives our actions. And if the heart is in the wrong place, we will end up heading in the wrong direction. Kahit gaano kang kabisi sa mga kaganapan ng buhay mo, kahit gaanong involvement mo sa maraming bagay, pero kung mali ang puso mo, mapupunta yan sa maling direksyon. Tama? Ha? Alam niyo ho, ang puso daw natin parang compass. Alam natin yung compass, di ba? It's a device to help us navigate. And my first exposure to a compass was when I was in elementary, grade 4 ako. Sumali ako sa Boy Scouts. At yung Boy Scout master ay tinuruan kami paano mag-navigate sa pamagitan ng compass. Naalala niyo yun? Ha? At sabi nung Scout Master,
tandaan nyo, yung compass, yung arrow dyan, laging nakaturo sa saan? North. Sa north. Sa hilaga. Amused na amused ako. And then sabi ko, nung bata pa ako, sabi ko, I wanted to confuse yung compass. Ha? Gusto kong i-disorient yung compass, kaya umikot-ikot ako, o kaya naglakad ako ng paikot, o kaya naglakad akong forward, naglakad akong backward, tapos humiga akong ganyan, lumakyat ng hagdan, bumaba ng hagdan. Pero tuwing sisilipin ko yung compass, oo nga, yung arrow sa north pa rin nakaturo. Sabi ng mga spiritual writers, ganun din daw ang ating puso. Ang ating puso always points toward our north. No? Lagi nakaturo yan kung saan yung ating hilaga. Kung saan ang ating hilaga. Our heart always points to something we value. It points to something that is important to us. Yan ang pinupuntahan ng ating puso. Kung ang puso mo ay nakatuon sa pera, laging gagawa ka ng hakbang para magkapera ka. Kung ang puso mo ay nakatuon sa comfort, hindi ka magtatagal sa mga bagay na kailangan mo magsakripisyo. Kung ang puso mo ay nakatuon sa image, sa status, sa kung anong sasabihin ng iba, lagi kang gagawa ng hakbang para magpa-cute, magpa-epal. Yung ba? Kung gano'n ang puso mo, ha? Ako, ang puso ko nasa pagsa-cycling. Kaya I can spend hours and hours cycling. I can cycle for 200 kilometers, 300 kilometers, and the longest is 600 kilometers within 40 hours, and I was able to finish it in 38 hours. So, bakit ako nag-bike ng ganyan? 2 days na straight. Kasi nandun yung puso ko sa biking. Pero kung halimbawa sabihin mo sa akin, mag-boxing tayo, Father, ay ba't ba ako mag-boxing? Wala dyan yung puso ko. O running tayo, Father, ay wala rin ang puso ko sa running. Swimming, wala rin sa swimming ang puso ko. Basketball, nung kabataan ko, pwede. Nandyan ang aking puso. So kung nasaan ang puso mo, yun ang iyong north. Yun ang iyong north. Doon ka lagi papunta. And here is the thing. If your heart is set on God, your life will move always towards our Lord. If Jesus is your north, even if life spins you around, even if we get lost or make mistakes, we will always find our way back to Him. Amen? Kahit anong kaguluhan sa buhay mo mangyari, kahit sandak-dak mamakmak ang iyong suliranin, kahit ikaw ay stress sa buhay, kahit nagpapaikot-ikot ang buhay mo, kung malinaw sa iyo na ang puso mo ay nakatuon kay Jesus, kahit naliligaw ka sa iyong buhay, makababalik ka sa Kanya. Tama? You will find your way home. Kaya ngayon, Sunday, magtanong tayo, saan nakatuon ang iyong puso? Ano ang iyong north? No? Where is your heart set? Saan siya nakatutok? Kaya sabi ni Jesus, mag-ipon kayo ng kayamanan, hindi nasisira, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Tandaan, kung si Jesus ang ating kayamanan, siya ang ating laman ng ating puso. At kung si Jesus ang laman ng ating puso, kailanman hindi tayo maliligaw. Anumang pagsubok, anumang sandamakmak na stress ng buhay ang mangyayari sa atin, if the Lord is in your heart, you will always find your way back home to Him. Amen?